Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang mga matang hindi nakakakita ang siyang pinakamalinaw makatitig sa kaluluwa ng isang tao? Sabi nila, ang tiwala ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, ngunit habang buhay mo nang makikita ang mga lamat. Paano kung ang pagdududa ang magiging daan para mahanap ang katotohanang matagal nang nawawala? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang mga lihim na bumabalot sa Hacienda del Sol Ferviente. Kinakapos ng hininga si Aluna Sagrado habang tinititigan ang dambuhalang tarangkahang bakal sa kanyang harapan. Nakaukit sa arko nito ang mga salitang Hacienda del Sol Ferviente na para bang isang paalala na ang lugar na ito ay pag-aari ng araw, mainit, nakakasilaw, at walang puwang para sa mga aninong tulad niya. Mahigpit niyang hinawakan ang lukot na application form sa loob ng kanyang mumurahing bag, ang tanging sandata niya sa pagharap sa hindi pamilyar na mundo sa loob. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Pagkatapos ng ilang linggong paghahanap ng trabaho sa Baryo Magtago, na walang napala, ang balita tungkol sa paghahanap ng personal na tagapag-alaga para sa may-ari ng hasyenda ay parang isang himala. Isang himalang may kasamang takot. Isang unipormadong gwardiya ang nagbukas ng maliit na pinto sa gilid ng tarangkahan at sinuri siya mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Aluna ang pag-init ng kanyang pisngi. Alam niyang ang suot niyang bestida, kahit malinis, ay bakas ang karukhaan at ang kanyang mga sapatos ay may gasgas na ng panahon. Para saan, miss? Tanong ng gwardiya. Para po sa interview. Ako po si Aluna Sagrado. Sagot niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Dinala siya ng gwardiya sa loob, sa isang malawak na hardin na napapalibutan ng mga bulaklak na hindi niya pa nakikita kailanman. Sa gitna ng lahat ay isang mansyon na kasinglaki ng simbahan sa kanilang baryo. Bawat bintana ay tila isang matang nakamasid at bawat haligi ay isang daliring humuhusga. Iniwan siya sa isang silid-aklatan na halos walang ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng makakapal na kurtina. Amoy luma at mamahaling kahoy ang hangin. Sa gitna ng silid, sa likod ng isang malaking lamesa, ay nakaupo ang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng itim na barong at ang buhok ay pulos puti na. Ngunit ang pinakanagbigay ng kaba kay Aluna ay ang mga mata nito. Nakapako sa isang direksyon, mapusyaw at walang buhay. Siya si Don Mariano Silvestre, ang bulag na hari ng hasyenda. Ikaw na ba ang aplikante? Umaling-aungaw ang boses ng matanda, malamig at walang emosyon. Oo po, Don Mariano. Ako po si Aluna Sagrado. Lumapit ka. Nanginginig ang mga tuhod na lumapit si Aluna. Hindi siya pinaupo. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng lamesa, parang isang akusadong naghihintay ng hatol. Bakit ko dapat kunin ang isang tulad mo? Tanong ni Don Mariano. Ang mukha ay hindi nagbabago. Wala kang karanasan. Galing ka sa kung saang baryo. Ano ang maibibigay mo sa akin? Nalunok ni Aluna ang kanyang laway. Kailangan ko po ng trabaho, senyor. Masipag po ako at matututo ako ng mabilis. Gagawin ko po ang lahat ng ipag-uutos ninyo. Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Lahat sila ay ganyan ang sinasabi sa simula. Ngunit sa huli, lahat sila ay pare-pareho. Mga ahas, mga magnanakaw. Bago pa makasagot si Aluna, bumukas ang pinto at isang binatang nakaputing polo ang pumasok. Gwapo ito, may magandang ngiti, at ang tindig ay puno ng kumpiyansa. Tiyo, huwag niyo namang takutin ang ating bisita, sabi ng binata sa malumanay na boses. Lumapit ito kay Aluna at inilahad ang kamay. Ako si Dante Imperial, pamangkin ni Don Mariano. Pasensya ka na sa kanya,
May pagka-istrikto lang talaga. Nag-aalangang tinanggap ni Aluna ang kamay nito. Mainit iyon, kabaligtaran ng lamig ng buong silid. Dante, saway ni Don Mariano, huwag kang makialam dito. Gusto ko lang pong tumulong, Tiyo, sabi ni Dante habang nakangiti pa rin kay Aluna. Mukha namang mabait si Aluna. Bigyan na natin siya ng pagkakataon. Tinitigan ni Don Mariano ang direksyon ni Aluna na para bang sinusuri ang kanyang kaluluwa sa kabila ng kanyang pagkabulag. Pagkaraan ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, tumango siya. Sige, pero tandaan mo ito, iha. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Isang pagkakamali, isang maling galaw. Isang bagay na mawawala. At sa parehong araw lilipad ka palabas ng tarangkahan ng hasyenda na ito. Maliwanag? Opo, senyor. Maliwanag po. Mabilis na sagot ni Aluna. Ang puso ay kumakabog sa pinaghalong takot at pasasalamat. Ang unang pagsubok ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Nang hapong iyon, habang inihahatid niya ang tsaa ng Don sa beranda, bigla nitong iwinasiwas ang kamay na para bang may inaabot. Dahilan upang matabig ang bandehado. Kumalat ang mainit na tsaa sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Ang ilan ay tumalsik sa kamay ni Aluna, ngunit tiniis niya ang hapdi. Ano ba yan, tanga? Sigaw ni Don Mariano. Walang sinabi si Aluna. Mabilis siyang kumuha ng basahan at nagsimulang punasan ang sahig. Hindi nagrereklamo, hindi nagpapaliwanag. Tahimik niyang ginawa ang kanyang trabaho. Mula sa kanyang kinauupuan, nakamasid si Don Mariano. Ang kanyang mga bulag na mata ay tila nakatutok sa bawat galaw ng dalaga. Gabi na nang matapos ang unang araw ni Aluna. Pagod na pagod. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang maliit na silid sa quarters ng mga katulong. Habang dumadaan siya sa pasilyo, malapit sa opisina ni Don Mariano, na bahagyang nakaawang ang pinto, narinig niya ang boses nito, ngunit ang boses ay iba na. Hindi na ito garalgal at mahina. Ito ay malinaw, matatag, at puno ng kalkulasyon. Ang pain ay inilatag na, sabi ni Don Mariano sa kausap nito sa telepono. Tingnan natin kung kakagatin ng isda. Natigilan si Aluna sa dilim. Ang dugo niya ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Kanino nagsasalita ang matanda? At anong pain ang tinutukoy nito? Bigla, naramdaman niyang ang Hacienda del Sol Ferviente ay hindi lang isang lugar ng karangyaan. Isa itong hawla. At siya ang bagong ibon na kalalagay pa lang sa loob. Sa likod ng mga matang walang buhay, ang isipan ni Don Mariano Silvestre ay kasing talas ng isang patalim. Habang ang buong Hacienda del Sol Ferviente ay kilala siyang isang matandang bulag na naghihintay na lamang ng kanyang takip silim sa loob ng isang lihim na silid na nakatago sa likod ng isang estante ng mga aklat sa kanyang opisina. Siya ang Diyos. Dito, ang kadiliman ay napapalitan ng malamig na liwanag mula sa isang dosenang monitor. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng kanyang kaharian. Ang hardin, ang pasilyo, ang kusina, ang beranda. Walang sulok na nakakatakas sa kanyang mga mata. Pinapanood niya ang replay ng eksena sa beranda kahapon, ang pagkatapon ng tsaa, ang pagkasunog ng kamay ni Aluna, at ang kawalan ng anumang reklamo mula sa dalaga. Humigop siya ng kape. Ang kanyang mga mata ay nanliliit. Kalkulado ang bawat galaw niya. Ang pagwasiwas ng kanyang kamay ay hindi aksidente. Ito ang una at pinakapayak na pagsubok. Isang pagsubok sa pasensya at pumasa ang dalaga. Ngunit hindi sapat ang pasensya. Ang pasensya ay maaaring isang maskara. Ang tunay na sumusukat sa isang tao, ayon sa kanyang mapait na karanasan, ay ang tukso ng salapi. Lahat ng mga naunang tagapag-alaga niya ay bumagsak dito. Nagsimula sa maliit, isang nawawalang kutsara, isang bote ng alak, hanggang sa tuluyang pagnanakaw sa kanyang kaban.
Kailangan niyang itaas ang antas ng laro. Maingat siyang tumayo. At sa isang iglap, ang matalas at mapanuring Don Mariano ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matandang hukot na ang bawat hakbang ay maingat at ang mga kamay ay nangangapa. Kinuha niya ang kanyang baston at lumabas ng lihim na silid. Inutusan niya si Aluna na magdilig ng mga rosal sa hardin, isang lugar na may malinaw na kuha mula sa isa sa kanyang mga nakatagong kamera. Mainit ang araw, daing niya, habang umuupo sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang puno ng mangga. "Iwan mo muna ako rito, iha. Gusto kong damhin ang hangin." Tumango si Aluna at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Maingat na inilabas ni Don Mariano ang kanyang makapal na pitaka. Binuksan niya ito. Tinitiyak na makikita ang mga lilang papel de bangko sa loob. Pagkatapos, isinara niya ito at ipinatong sa tabi niya sa bangko. Naghintay siya ng ilang minuto. Nang makita niyang abala si Aluna sa kabilang dulo ng hardin, dahan-dahan siyang tumayo. "Aakyat na ako," sabi niya sa kawalan. "Nasaan na ba ang baston ko?" Kinapaka pa niya ang hangin bago aksidenteng natagpuan ang baston sa kanyang paanan. At sa kanyang pag-alis, ang pitaka ay naiwan sa ibabaw ng bangkong bato. Isang pain na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Mula sa bintana ng kanyang silid sa itaas, pinanood niya ang eksena sa isa sa mga monitor na konektado sa kanyang tablet. Nakita niyang nagpapatuloy si Aluna sa pagdidilig. Hindi nito napapansin ang pitaka, ngunit meron siyang isang alas na hindi inaasahan ng dalaga. Nakita niya si Dante na papalabas ng mansyon, bihis na bihis. Tila sadya ang kanyang paglalakad patungo sa hardin. Nakita nito si Aluna at ngumiti. Lumapit ito sa dalaga. Hindi naririnig ni Don Mariano ang kanilang usapan, ngunit nababasa niya ang kilos ng mga ito. Si Dante ay palangiti, magiliw. Itinuro nito ang direksyon kung saan nakaupo si Don Mariano kanina. "Nakita mo ba si Tio?" ang tanong ni Dante. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ni Aluna. "Hay nako, ang lolo mo talaga. Napakaulyanin na. Kung saan-saan iniiwan ang mga gamit niya. Noong isang araw lang, ang relos niyang ginto ang naiwan sa may pool. Buti na lang at ako ang nakakita." Tumingin si Dante sa bangkong bato at pagkatapos ay kay Aluna, isang makahulugang tingin. Sana lang ay walang importanteng bagay na naiwan ngayon. Mahirap na. Baka mapunta sa kamay ng iba. Pagkatapos noon, nagpaalam na si Dante at umalis. Nakita ni Don Mariano kung paano natigilan si Aluna. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ng bangkong bato. At doon, nakita nito ang pitaka. Huminto ito sa pagdidilig. Sa monitor, kitang-kita ni Don Mariano ang pag-aalinlangan sa mukha ng dalaga. Tumingin ito sa paligid. Walang ibang tao. Tumingin ito sa mansyon. Pagkatapos ay muli sa pitaka. Ito na, isip ni Don Mariano. Ito na ang sandali ng katotohanan. Inasahan niyang bubuksan nito ang pitaka. Kukuha ng 1 o 2,000. Sapat lang para hindi mahalata agad. Ganoon silang lahat magsimula. Ngunit hindi. Kinuha ni Aluna ang pitaka. Hindi niya ito binuksan. Hinawakan niya ito ng maingat na para bang isa itong bagay na marupok at naglakad pabalik sa mansyon. Mabilis na bumalik si Don Mariano sa kanyang upuan, sa kanyang karakter bilang isang bulag na matanda. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. "Pasok." "Don Mariano," sabi ni Aluna. Ang boses ay magalang. "Naiwan niyo po yata ito sa hardin." Naramdaman niya ang paglapit nito. Inilapag nito ang isang bagay sa lamesa sa kanyang tabi. Ang bigat at ang tunog ay pamilyar. Ito ang kanyang pitaka. "Salamat," sabi niya sa malamig na tono. Hindi na nagsalita si Aluna. Narinig na lang niya ang papalayo nitong mga yapak. Naghintay si Don Mariano ng 1 buong minuto bago gumalaw.
Kinuha niya ang pitaka, binuksan, binilang niya ang pera. Kumpleto, walang kulang ni isang sentimo. Pero hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Hindi siya natuwa. Sa halip, isang pamilyar na pait ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pagkasuklam, masyadong perpekto, masyadong malinis. Ito ang pinakadelikadong uri. Ang mga nagkukunwaring tapat. Itinapon niya ang pitaka sa lamesa. Isang bagong plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Isang pagsubok na hindi lang susukat sa katapatan, kundi susukat din sa katatagan. Isang pagsubok na siguradong maglalabas ng tunay na kulay ng dalagang ito. Masyadong perpekto, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang nakikita ay ang imahe ng panibagong bitag. Masyadong malinis. Lahat sila ay nagsisimulang ganito. Para kay Aluna, ang bawat araw sa Hacienda del Sol Ferviente ay parang paglalakad sa isang manipis na alambre. Isang maling hakbang at babagsak siya sa kawalan. Matapos ang insidente ng nawawalang pitaka, lalong naging maigting ang pakiramdam niya sa mansyon. Ang mga tingin ni Don Mariano, kahit pabulag, ay tila tumatagos sa kanyang likuran. Ang bawat utos nito ay may kaakibat na bigat, isang hindi nakikitang pagsubok. Isang umaga, ipinatawag siya ng Don sa silid, kung saan nakalagak ang koleksyon nito ng mga antigo. Mga banga, plato, at maliliit na estatwa na mula pa raw sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakulong ang mga ito sa isang malaking estanteng salamin na sumasakop sa isang buong pader ng silid. Nagniningning ang mga ito sa tama ng liwanag mula sa bintana. Mga tahimik na saksi sa yaman at kapangyarihan ng pamilyang Silvestre. Linisin mo ang mga yan, utos ni Don Mariano, na nakaupo sa isang silya sa gitna ng silid. Ang baston ay nakapatong sa kanyang mga hita. Bawat isa. At ikaw lang. Ayokong may ibang hahawak sa mga yan maliban sa'yo. Naramdaman ni Aluna ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang mga gamit ay mukhang napakamahal at marurupok. Isang pagkakamali lang, naalala niya ang banta ng matanda. Masusunod po, Don Mariano. Sagot niya, pilit tinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Binigyan siya ng isa pang katulong ng malambot na tela at isang maliit na palanggana ng tubig. Sa pagsisimula ni Aluna, naramdaman niya ang titig ng Don sa kanyang likuran. Dahan-dahan niyang kinuha ang unang porselana, isang maliit na platitong may dibuho ng asul na ibon. Pinunasan niya ito ng may sukdulang pag-iingat na para bang hawak niya ang isang bagong silang na sanggol. Habang abala si Aluna, hindi niya namalayan ang pagdating ni Dante. Sumandal ito sa hamba ng pinto. Pinapanood siya ng may ngiti sa labi. Mukhang pinagkakatiwalaan ka na ng husto ni Tio Aluna, sabi nito sa mahinang boses. Hindi niya basta-basta pinapahawak ang mga yan. Ang huling naglinis niyan ay ang aking pinsan, si Liwayway. Matagal na panahon na. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, isang saglit na kalungkutan ang dumaan sa mukha ni Don Mariano. Ngunit agad din itong napalitan ng dati nitong malamig na anyo. Nagpatuloy lang si Aluna sa kanyang ginagawa, ayaw magambala. Bawat piraso ay ibinabalik niya sa estante nang may buong ingat. Ngunit habang abala siya sa pagpupunas ng isang maliit na banga, hindi niya nakita si Dante na tahimik na pumasok sa silid. May dala itong bote ng floor wax. Sa isang sulok na hindi abot ng tingin ni Aluna, mabilis itong nagpatak ng ilang likido sa makintab na sahig na kahoy. Walang kulay, walang amoy. Isang perpektong patibong. Kailangan ko na palang umalis, Tio. Paalam ni Dante na para bang walang nangyari. May aasikasuhin lang ako sa bayan. Tumangulang si Don Mariano. Ilang minuto pa, natapos na ni Aluna ang kalahati ng estante. Kailangan niyang umusog para maabot ang kabilang dulo. Sa kanyang paghakbang, biglang tila nawalan ng kapit ang kanyang paa sa sahig. Dumulas siya.
Sinubukan niyang kumapit sa estante para mapanatili ang kanyang balanse, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang braso ay tumama sa salamin. Isang maliit na platong porselana, hindi kasing halaga ng iba, ngunit sapat na para gumawa ng ingay, ang nahulog mula sa patungan nito. Isang nakabibinging tunog ng nabasag na porselana ang pumuno sa silid. Natigilan si Aluna. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa mga pira-pirasong bubog sa sahiig. Ang asul na ibon sa disenyo nito ay tila duguan at wasak. Ano yon? Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Don Mariano. Don Mariano, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nadulas po ako. Nanginginig na, sabi ni Aluna. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Bumalik si Dante sa silid na para bang narinig ang ingay mula sa malayo. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkagulat at pag-aalala. Anong nangyari dito? Tanga, pabaya, walang silbi. Sigaw ni Don Mariano, tinatayo ang sarili gamit ang kanyang baston. Itinuro niya ang direksyon ni Aluna. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na mag-ingat ka? Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan? Ang isang pirasong yan ay kayang bumuhay sa buong pamilya mo sa loob ng 1 taon. Patawad po. Babayaran ko na lang po. Halos pabulong na, sabi ni Aluna, habang pinupulot ang malalaking piraso ng basag na plato. Babayaran? Saan ka kukuha ng pambayad? Lalong nag-init ang ulo ng matanda. Sa kakarampot na sahod mo, isa kang salot. Sinabi ko na nga ba, lahat kayo ay pare-pareho. Tio, tama na po. Malumanay na sabi ni Dante, na lumapit at hinawakan ang braso ng matanda. Aksidente lang po ang nangyari. Huwag niyo na pong palakihin. Tumingin siya kay Aluna nang may awa. Hayaan niyo na, Tiyo. Ibawas na lang natin sa sahod niya buwan-buwan. Kawawa naman. Ang kabaitan ni Dante ang lalong nagpabigat sa dibdib ni Aluna. Naramdaman niya ang kahihiyan, ang kawalan ng pag-asa. Tinitigan ni Don Mariano si Aluna, ang kanyang mga mata, kahit bulag, ay tila nag-aapoy sa galit. Huminga siya ng malalim, na para bang pinipigilan ng isang mas malaking pagsabog. Sige, sabi niya sa wakas. Ang boses ay naging mas malamig at mas mapanganib. Salamat sa pamangkin ko at may trabaho ka pa. Pero ito ang huling pagkakataon. Lumapit siya ng isang hakbang kay Aluna. Ang anino niya ay bumabalot sa nanginginig na dalaga. Isa na lang pagkakamali. Isa na lang at lilipad ka palabas ng hasyenda na ito. Pagkasabi noon, tumalikod na si Don Mariano at iniwan ang silid. Kasunod si Dante na nagbigay ng isang huling, nag-aalalang tingin kay Aluna. Naiwan si Aluna, nakaluhod sa sahig, napapalibutan ng mga piraso ng isang basag na pamana. Ang kanyang pag-asa ay kasing durog ng porselanang nasa kanyang paanan. Para kay Don Mariano, ang pagsubok sa katapatan ni Aluna ay naging isang personal na obsesyon. Ang pagpasa nito sa pagsubok ng pitaka at ang aksidente sa koleksyon ng antigo ay hindi sapat. Ang mga yon ay tungkol sa pera at takot, mga bagay na panlabas. Alam niya, mula sa kaibuturan ng kanyang pusong puno ng lamat, na ang tunay na pagsubok ay nakasalalay sa damdamin. Kailangan niyang saktan ng dalaga kung saan ito pinakamahina, sa paraang hindi nito inaasahan, at mayroon siyang perpektong sandata. Gabi. Ang buong hasyenda ay tahimik. Sa kanyang opisina, binuksan ni Don Mariano ang isang nakatagong kompartimento sa ilalim ng kanyang lamesa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara. Simple lang ito, walang barnis, at may mga ukit ng bulaklak ng sampagita sa takip. Hindi ito mukhang mamahalin, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang yaman sa buong mundo. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Isang malambing at malungkot na himig ang pumuno sa silid.
sa ugoy ng duyan. Habang tumutugtog ang musika, isang imahe ang nabuo sa kanyang isipan, isang imahe na kasing linaw ng dati, na kahit ang pagpapanggap niyang pagkabulag ay hindi kayang burahin. Si Liwayway, ang kanyang munting Liwayway, 5 taong gulang, nakaupo sa kanyang kandungan, ang maliliit nitong daliri ay sinusubukang gayahin ang pagpihit niya sa susian ng kahon. Tumatawa ito at ang tawa nito ay mas matamis pa sa himig na kanilang pinakikinggan. Isa pa po, Papa. Isa pa. Ang laging hiling nito. Ipinikit ni Don Mariano ang kanyang mga mata. Ngunit ang alaala ay lalong nagningning. Ito ang huling regalo niya sa kanyang anak bago nagsimulang gumuho ang kanilang mundo. Ang kahon na ito ang saksi sa kanilang kaligayahan at ngayon, saksi ito sa kanyang walang hanggang pangungulila. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at pumatak sa takip ng kahon. Agad niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Ito ang oras para sa paghuhusga. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang plano. Dinala niya ang kahon ng musika sa silid-aklatan. Ito ang pinakamadalas na nililinis ni Aluna tuwing umaga. Maingat niyang ipinatong ang kahon sa gitna ng isang patungan sa ibabaw ng chimenea. Isang lugar na imposibleng hindi mapansin. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silya, kinuha ang isang libro at nagkunwaring nagbabasa. Pumasok si Aluna. Dala ang kanyang mga panlinis. Nagsimula siyang magtrabaho ng tahimik gaya ng dati. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Don Mariano ang eksaktong sandali na napansin ng dalaga ang kahon. Huminto ito sa pagpupunas. Tinitigan nito ang kahon. Ang ulo ay bahagyang nakatagilid na para bang may kung anong pamilyar dito. Ngunit hindi niya ito hinawakan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Matalino ka, iha, isip ni Don Mariano. Natuto ka ng huwag humawak ng hindi sayo. Ngunit hindi si Aluna ang kanyang tunay na target sa oras na yon. Ang pain ay para sa mas malaking isda. Ilang sandali pa, pumasok si Dante sa silid-aklatan. Tiyo, hinahanap ko po kayo, sabi nito. Ngunit ang mga mata nito ay hindi napunta sa kanya, kundi sa kumikinang nakahon sa ibabaw ng chimenea. Nakita ni Don Mariano ang bahagyang panlalaki ng mga mata ng kanyang pamangkin. Kilala ni Dante ang kahon na iyon. Alam nito ang halaga niyon, hindi sa pera, kundi sa puso ni Don Mariano. Ano ang kailangan mo? Tanong ng matanda. Wala naman po. Kinukumusta ko lang kayo, sabi ni Dante, habang ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kahon. Nagkunwari itong may tinitingnan na libro sa isang estante na malapit sa chimenea. Aluna, pwede mo ba akong ikuha ng isang basong tubig? Sige po, Senyorito Dante. Magalang na sagot ni Aluna at lumabas ng silid. Eto na. Nang makalabas si Aluna, si Dante ay parang isang ahas na kumilos ng mabilis. Isang sulyap sa kanyang tiyuhin na bulag at isa pa sa labas ng pinto. Sa isang iglap, kinuha nito ang kahon ng musika at maingat, ngunit mabilis na isinilid sa ilalim ng kanyang jaket. Pagkatapos, ay bumalik ito sa pagtingin sa mga libro na para bang walang nangyari. Nang bumalik si Aluna na may dalang tubig, wala na si Dante. Nagpaalam na raw ito. Naghintay si Don Mariano ng 10 minuto bago simulan ang kanyang palabas. Bigla siyang tumayo. Ang silya ay gumawa ng malakas na ingay. Nasaan na? Sigaw niya. Ang boses ay puno ng tunay na pag-aalala na pinalala ng pagkukunwari. Ang kahon ko. Ang kahon ng musika. Nagulat si Aluna. Po? Aling kahon po? Ang kahon sa ibabaw ng chimenea. Kani-kanina lang ay nandito yon. Ikaw lang ang nandito. Nasaan na? Sigaw niya, dinuduro ang dalaga. Wala po akong kinuha, Don Mariano. Pangako po.
Umiiyak na, sabi ni Aluna. Nakita ko po yon pero hindi ko po hinawakan. Sinungaling, magnanakaw. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ni Don Mariano na parang lason. Ikaw ang kumuha. Sino pa ba? Ilabas mo. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Dante. Ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Tiyo, anong nangyayari? Rinig ko ang sigaw niyo mula sa labas. Ang kahon ko, Dante. Ang alaala ng iyong pinsan, ninakaw niya. Dito na umarte si Dante. Tumingin ito kay Aluna nang may pagkadismaya. Pagkatapos ay tila may naalala. Teka lang po, Tio. May napansin po ako kanina sa may basurahan malapit sa quarters ng mga katulong. Titingnan ko lang po. Mabilis itong umalis. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang karayom sa puso ni Aluna. Pagbalik ni Dante, ang mukha nito ay malungkot. Sa kanyang mga kamay, dala niya ang kahon ng musika. Ngunit hindi na ito buo. Ang takip ay basag. Ang maliit na balerina sa loob ay tanggal. At ang himig nang subukan niyang pihitin ay sintonado at pira-piraso. Tio, narito, sabi ni Dante sa malungkot na boses habang iniiwasan ang tingin ni Aluna. Nakita ko sa basurahan. Sirang-sira na. Ang basag na kahon ng musika sa mga kamay ni Dante ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Aluna. Ang bawat piraso ng sirang kahoy, ang bawat ukit na may gasgas ay salamin ng kanyang sariling pagkatao, dapurak, walang halaga. At ngayon, isinakdal sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Nakatitig siya sa kahon, pagkatapos ay kay Don Mariano. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ng matanda habang kinakapa ang sirang alaala. Isang tunog ng pagkabigo at matinding sakit ang kumawala sa lalamunan nito. At sa isang iglap, ang lahat ng sakit na yon ay bumaling sa kanya. Hayop ka! Dinig niyang sabi ni Don Mariano. Ang boses nito ay hindi napasigaw. Ito ay mahina, puno ng kamandag, at mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Wala kang puso. Hindi lang isang bagay ang ninakaw mo, buhay ng anak ko ang winasak mo. Itinuro nito ang pinto. Ang daliri ay nanginginig sa galit. Umalis ka. Ngayon din. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa hasyenda na ito. Lumayas ka. Pero hindi po ako ang kumuha. Maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Aluna, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay parang mga bubog sa kanyang lalamunan. Tio, baka naman po nagkakamali lang tayo. Sabat ni Dante, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Bigyan natin siya ng pagkakataong magpaliwanag. Magpaliwanag? Tumawa si Don Mariano, isang tawang walang kagalakan. Ang ebidensya ay nasa harapan na natin. Ano pa ang ipapaliwanag niya? Nakusa itong tumalon sa basurahan at sinira ang sarili niya? Huwag mo akong gawing tanga, Dante. Tumingin ang Don sa direksyon ni Aluna. Hindi ka pa ba aalis? O gusto mong magpatawag pa ako ng gwardiya para kalad ka rin ka palabas? Doon, gumuho ang lahat para kay Aluna. Ang maliit na pag-asang natitira sa kanyang puso ay biglang naglaho. Wala nang saysay ang magpaliwanag, wala nang saysay ang umiyak. Sa mundong ito, ang isang tulad niya ay laging talo. Ang isang katulong ay laging sinungaling. Ang isang mahirap ay laging magnanakaw. Tumayo siya, ang mga tuhod ay tila halaya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Wala nang emosyon sa kanyang mukha. Tanging isang malamig na pagtanggap sa kanyang mapait na kapalaran. Sige po, sabi niya sa mahinang boses. Aalis na po ako. Tumalikod na siya. Bawat hakbang palayo sa silid-aklatan ay parang isang milya. Naririnig niya ang kanyang sariling paghinga. Naririnig niya ang tibok ng kanyang pusong wasak. Sa kanyang isipan, isang alaala ang biglang lumitaw. Isang kanlungan,
Sa gitna ng unos na ito, ang kanyang ina, si Liwayway. Nakaupo sila sa isang maliit na duyan sa labas ng kanilang kubo sa baryo Magtago. Gabi noon at puno ng bituin ng langit. Umiiyak siya dahil natapilok siya habang naglalaro. At para patahanin siya, kinanta ng kanyang ina ang isang pamilyar na himig. Isang kantang laging nagpapakalma sa kanyang puso. Tahan na, aking Aluna, bulong ng ina. Habang narito si Mama, walang masamang mangyayari sa'yo. Sa pag-agos ng alaala, isang bagay ang hindi niya namalayang ginagawa. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang gumalaw at isang himig, mahina at halos hindi marinig ang kumawala mula sa kanya. Isang himig na walang liriko, isang malungkot na oyayi na tanging siya at ang kanyang ina ang nakakaalam. La, lalala, lalala. Sa unang nota pa lang, natigilan si Don Mariano. Ang paggalaw ng mundo ay tila huminto. Ang galit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang damdaming hindi niya naramdaman sa loob ng 20 taon pagkabigla. Ang himig na yon, hindi niya yon kailanman inirecord. Hindi niya yon kailanman isinulat. Ito ay isang kantang siya mismo ang gumawa para sa kanyang anak. Isang himig na sila lang dalawa ang nakakaalam. Ang himig na nagmumula sa kahon ng musika. Nagpatuloy si Aluna sa pag-awit habang naglalakad. Isang pabulong na panalangin para sa kanyang sarili. Hindi niya namalayan ang biglaang katahimikan sa kanyang likuran. Hindi niya napansin na ang matandang kanina lang ay nag-aapoy sa galit ay ngayon nakatayo na parang isang estatwang tinamaan ng kidlat. Hintay! Utos ni Don Mariano. Ang boses niya ay basag. Huminto si Aluna sa paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. Dahan-dahang lumingon si Don Mariano mula sa pagkakayuko sa sirang kahon. Ang pagkukunwari niyang pagkabulag ay naglaho. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng isang ligaw na emosyon, ay nakatutok sa likuran ng dalaga. Maging si Dante ay napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang tiyuhin. Titiyo, ayos lang po ba kayo? Hindi pinansin ni Don Mariano si Dante. Ang kanyang buong atensyon ay nasa dalaga. Sa himig na ngayon ay humina na at napalitan ng mga hikbi. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Saan? Ang boses niya ay nanginginig. Napansin ito ni Aluna at dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nakita niya ang isang anyo ni Don Mariano na hindi niya pa nakikita kailanman. Hindi galit, hindi malupit, kundi puno ng pagkalito, takot at isang kislap ng hindi kapani-paniwalang pag-asa. Saan? Saan mo narinig ang himig na yan? Ang tanong ni Don Mariano ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng silid-aklatan. Para kay Dante, iyon ay isang kakaibang tanong na walang saysay. Ngunit para kay Don Mariano, iyon ang pinakamahalagang tanong na binigkas niya sa nakalipas na 20 taon. Tinitigan ni Aluna ang nag-aalab na mga mata ng matanda. Nawala na ang dating anyo nitong bulag at mahina. Sa kanyang harapan ngayon ay isang lalaking puno ng kapangyarihan na ang bawat himaymay ng pagkatao ay nakatutok sa kanyang isasagot. Iiyan po ang kantang laging inaawit sa akin ng nanay ko nung bata pa ako. Sagot ni Aluna, ang boses ay nanginginig pa rin dahil sa pag-iyak. Kapag malungkot po ako o kapag natatakot, ang nanay mo? Ulit ni Don Mariano, ang bawat salita ay binibigkas ng may pag-iingat. Sino ang nanay mo? Anong pangalan niya? Si Liwayway po, sagot ni Aluna. Pero matagal na po siyang pumanaw. Sa baryo Magtago po ako lumaki. Liwayway. Ang pangalan ay tumama kay Don Mariano na parang isang malakas na sampal. Nang hina ang kanyang mga tuhod,
Napakapit siya sa braso ni Dante para sa suporta. Si Dante, na ngayon ay litong-lito na sa mga pangyayari, ay napansin ang biglaang pamumutla ng kanyang tiyuhin. "Tiyo, anong nangyayari sa inyo? Baka kailangan nyo nang magpahinga," sabi ni Dante, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Tumingin siya ng masama kay Aluna. "Pinapahirapan mo ang tiyo ko. Umalis ka na." "Wag!" sigaw ni Don Mariano. Ang boses ay muling nagkaroon ng awtoridad na ikinagulat ni Dante. Binitiwan niya ang braso ng pamangkin. Mananatili siya. Isang desisyon na bumasag sa lahat ng plano. Ang laro ay biglang nagbago ng mga patakaran. Hindi na ito tungkol sa pagnanakaw o pagsisinungaling. Ito ay tungkol sa isang pangalan at isang himig. "Hindi ka aalis," sabi ni Don Mariano kay Aluna. Ang tono ay hindi na galit, kundi isang utos na puno ng pag-aalinlangan. "Pero ayokong makita kang naglilinis sa loob ng mansyon. Doon ka sa hardin. Tulungan mo si Mang Cardo sa mga halaman. At huwag kang lalapit kay Dante." Ang huling utos ay binigkas niya habang nakatingin sa direksyon ng kanyang pamangkin. Naramdaman ni Dante ang lamig sa mga salitang iyon. Isang babala. Kinagabihan, sa hapagkainan, ang katahimikan ay halos nakabibingi. Si Aluna ay kumakain sa kusina kasama ang ibang mga katulong. Tanging sila na lang ni Dante ang naroon. Sinimulan ni Don Mariano ang kanyang bagong laro, isang laro ng memorya. "Naaalala ko pa noong si Liwayway," bangko niyang sinabi habang hinihiwa ang kanyang bistek. Paborito niyang puntahan ang talon sa may bandang kanluran ng hasyenda. Doon daw, nakikipag-usap siya sa mga diwata. Tumingin si Dante at ngumiti. "Opo, tiyo. Naaalala ko po yon. Lagi niya akong isinasama doon. Napakaganda nga po ng talon na yon." Isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang sumilay sa labi ni Don Mariano. Sinungaling. Walang talon sa kanluran ng hasyenda. Iyon ay isang kwentong ginawa-gawa lang niya ngayon. At si Dante, sa kagustuhang palaging maging kalugod-lugod, ay nahulog sa kanyang patibong. Pagkatapos ng hapunan, nagkulong si Don Mariano sa kanyang opisina. Ngunit hindi na siya umupo sa kanyang silya para magkunwari. Dumiretso siya sa lihim na silid. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. May kinuha siyang isang lumang telepono mula sa isang drawer, isang modelong hindi kayang matrace. Nagdial siya ng isang numero. "Arturo," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Kailangan ko ng serbisyo mo. Mayroon akong ipapahanap sa'yo. Isang babae. Pangalan niya ay Aluna Sagrado. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Saan siya galing? Sino ang mga magulang niya? Bawat detalye ng buhay niya sa baryo Magtago. At gusto kong malaman kung mayroon bang babaeng nagngangalang Liwayway na namatay doon mga 20 taon na ang nakalipas." Habang nagbibigay siya ng mga detalye, ang kanyang mga mata ay napako sa isa sa mga monitor. Ipinapakita nito si Aluna. Nag-iisa sa hardin, nakaupo sa isang bangko, tinitingnan ng buwan. Ang anyo nito sa dilim, ang paraan ng pagbagsak ng buhok nito sa kanyang balikat. Mayroong isang bagay na pamilyar, isang bagay na masakit. Sa kabilang banda, si Dante ay hindi mapakali. Ang biglaang pagbabago ng isip ng kanyang tiyuhin ay isang malaking banta sa kanyang mga plano. Bakit biglang naging interesado ang matanda sa babaeng iyon? Anong mayroon sa kantang iyon? Dala ng kaba, gumawa siya ng isang mapanganib na hakbang. Nang matiyak niyang mahimbing nang natutulog ang lahat, pumasok siya ng palihim sa opisina ni Don Mariano. Alam niyang may tinatago ang matanda. Naghahanap siya sa ilalim ng lamesa, sa mga aparador, hanggang sa napansin niya ang isang bahagi ng estante ng mga aklat na tila hindi tama ang pagkakasalansan. Ginamit niya ang kanyang lakas, itinulak, at bumukas ito. Inilalantad ang lihim na silid. Namangha si Dante sa kanyang nakita. Ang mga monitor,
ang mga high-tech na kagamitan. Ang kanyang tiyo ay hindi bulag. Siya ay isang gagamba, nagmamasid mula sa gitna ng kanyang sapot. At sa ibabaw ng lamesa sa loob, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lumang folder na may nakasulat na pangalan sa takip na isinulat ng pamilyar na sulat kamay ng kanyang tiyuhin, Liwayway. Binuksan niya ito, mga lumang litrato, mga sulat, isang birth certificate. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Ang himig, ang pangalan, ang biglaang interes ng matanda. Ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kailangan niyang unahan ang katotohanan bago pa man nito mahanap ang daan palabas sa liwanag. Para kay Aluna, ang mga sumunod na araw ay isang kakaibang paghihintay. Inilipat siya sa hardin, malayo sa mga mapanuring mata sa loob ng mansyon. Ngunit ang kakaiba ay ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ni Don Mariano. Hindi na siya nito sinisigawan. Paminsan-minsan, nakikita niya itong nakatayo sa bintana, nakamasid sa kanya. Hindi bilang isang amo na nagbabantay sa kanyang utusan, kundi bilang isang taong may malalim na iniisip na para bang sinusubukan niyang lutasin ang isang palaisipan. Ang hindi niya alam, ang katahimikang ito ay ang kalma bago ang isang malakas na bagyo. Sa loob ng kanyang silid, si Dante Imperial ay nagpupuyat. Ang kanyang natuklasan sa lihim na silid ay isang bombang orasan na anumang oras ay sasabog. Alam niyang malapit nang malaman ni Don Mariano ang katotohanan. At kapag nangyari iyon, ang lahat ng pinaghirapan niya, ang mga taon ng pagkukunwari, ang mga ninakaw na pera, ang inaasam-asam niyang mana, ay maglalahong parang bula. Kailangan niyang gumawa ng isang huling, mapanirang kasinungalingan. Isang kasinungalingang napakatindi na kahit ang umuusbong na pag-asa sa puso ng kanyang tiyuhin ay madudurog nito. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa labas at ang perang ninakaw niya mula sa hasyenda. Nagpagawa siya ng mga pekeng dokumento, mga sulat na may pekeng sulat kamay, mga lumang litrato na inedit sa computer, isang buong naratibo ng panloloko. Isang hapon, habang nag-iisa si Don Mariano sa kanyang opisina, pumasok si Dante. Ang kanyang muka ay puno ng pighati at pag-aalala. Sa kanyang mga kamay, dala niya ang isang malaking brown envelope. "Tiyo," sabi niya sa basag na boses, "mayroon po akong dapat ipakita sa inyo. Masakit man po sa akin na gawin ito, pero mas masakit kung hahayaan ko kayong maloko." Muli, ipinatong niya ang envelope sa lamesa. Nag-aalangang kinuha ito ni Don Mariano. Ang puso niya ay biglang kinabahan. "Ano ito, Dante?" "Tiyo, nag-imbestiga po ako tungkol kay Aluna," sabi ni Dante, umiiyak na. "Sana po mali ako. Pero tingnan niyo po." Binuksan ni Don Mariano ang envelope. Ang unang bagay na nakita niya ay isang litrato. Si Aluna, nakangiti. Habang nakaakbay sa isang lalaking kilala ni Don Mariano bilang si General Velasco, ang kanyang pinakamatinding karibal sa negosyo. Ang litrato ay magaspang, halatang inedit, ngunit sa isang matandang puno ng takot at pagdududa, ito ay sapat na. Sunod-sunod niyang tiningnan ang mga laman ng envelope. Isang pekeng bank statement na nagpapakitang si Aluna ay tumatanggap ng malaking halaga buwan-buwan mula sa isang kumpanyang pag-aari ng mga Velasco. Mga pekeng sulat na di umano'y galing kay Aluna para sa kanyang amo, kung saan idinedetalya niya ang bawat kahinaan ni Don Mariano at ang plano niyang gamitin ang kwento ng nawawalang anak nito para makuha ang tiwala at yaman ng matanda. Ang bawat papel ay isang patalim na sumasaksak sa puso ni Don Mariano. Ang maliit na binhi ng pag-asa na itinanim ng himig ni Aluna ay biglang nilamon ng mga damo ng lason. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan,
Ang lahat ng kanyang mapapait na karanasan ay bumalik. Niloloko ka lang niya, gaya ng dati. Ginagamit ka lang niya, gaya nilang lahat. Ang sabi po sa akin ng aking source, patuloy ni Dante, si Aluna ay isang profesional na manloloko. Inarkila siya ng mga Velasco. Nalaman nila ang tungkol sa nangyari kay Pinsan Liwayway at ginamit nila iyon. Itinuro nila sa kanya ang kanta. Itinuro nila sa kanya ang lahat. Napatayo si Don Mariano. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Ang pag-asa ay napalitan ng matinding puot. Napakagaling ng plano. Napakatalino ng pagkakagawa. At napakatanga niya para maniwala. Ipinatawag niya si Aluna sa opisina. Pumasok si Aluna na may kaunting nangiti sa labi. Iniisip na baka may magandang balita para sa kanya. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya ang nag-aapoy na mga mata ni Don Mariano at ang nakayukong si Dante sa isang sulok. Walang salitang ibinato ni Don Mariano ang buong laman ng envelope sa mukha ni Aluna. Nagkalat ang mga papel at litrato sa sahig. Ano to? Sigaw niya siya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Magpaliwanag ka. Ano ang ibig sabihin ng mga ito? Nanginginig na pinulot ni Aluna ang isang litrato. Nakita niya ang kanyang sarili kasama ang isang estranghero. Pinulot niya ang isang sulat. Hindi niya sulat kamay iyon. Hindi po ako yan. Hindi po akin yan. Sabi niya, ang pagkalito at takot ay naghahalo sa kanyang boses. Huwag ka nang magsinungaling, dagok ni Don Mariano sa lamesa. Tapos na ang laro mo. Akala mo maloloko mo ako? Akala mo dahil sa isang kanta ay maniniwala na ako sa'yo? Mas tuso ka pa sa lahat ng mga ahas na inalagaan ko sa hasyenda na ito. Ginamit mo ang alaala ng anak ko para sa iyong masamang plano. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kaluluwa ni Aluna. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa mga kasinungalingang hindi niya maintindihan. Tumingala siya kay Don Mariano. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naghahanap ng kahit kaunting bakas ng tiwala. Ngunit wala siyang nakita. Tanging galit. Tanging pagkasuklam. Doon, sumuko na ang kanyang puso. Pagod na siyang lumaban. Wala na akong sasabihin, sabi niya sa mahinang boses, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Kung yan po ang gusto ninyong paniwalaan, tumalikod siya. Aalis na po ako bukas ng umaga. Hindi na siya lumingon pa. Lumabas siya ng silid. Iniwan ang dalawang lalaki at ang nagkalat na mga kasinungalingan sa sahig. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, ang kanyang puso ay tila isang malaking bato na unti-unting lumulubog sa isang madilim na dagat. Nang gabing iyon, habang inililigpit niya ang kanyang iilang gamit sa isang lumang bag, may isang bagay na nahulog mula sa nag-iisa niyang libro, isang regalong pamana mula sa kanyang ina, isang lumang litrato na medyo naninilaw na sa katagalan. Pinulot niya ito. Sa litrato, may isang magandang babae na kamukhang kamukha niya, na masayang kumakalong sa isang sanggol. Siya at ang kanyang ina. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang nasa likuran nila. Nakatayo sila sa tabi ng isang pamilyar na tarangkahang bakal, kung saan nakaukit ang mga salitang Hacienda del Sol Ferviente. Sa loob ng kanyang opisina, si Don Mariano Silvestre ay hindi mapakali. Nakaupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Ang mga pekeng litrato at sulat ay nakakalat pa rin sa sahig, mga monumento ng kanyang kabiguan. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na tama ang kanyang desisyon, na si Aluna ay isang manloloko. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang maliit na tinig ang bumubulong, isang paulit-ulit na tanong na hindi niya kayang sagutin. Ang himig. Paano maipapaliwanag ang himig
Ang pagdududang iyon ang kumakain sa kanyang loob, mas matindi pa sa galit na kanyang naramdaman kanina. Para siyang isang taong nauuhaw na binigyan ng isang basong tubig, ngunit sinabihang may lason ito. Itinapon niya ang tubig, pero ang uhaw at ang pag-aalinlangan ay nananatili. Tinutuyo ang kanyang kaluluwa. Biglang tumunog ang kanyang lihim na telepono. Isang matinis na tunog na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Nanginginig niyang sinagot ito. Arturo, sabi niya, ang boses ay garagal. Don Mariano? Sagot ng pribadong investigador sa kabilang linya. May resulta na ako at hindi ka maniniwala dito. Humigpit ang kapit ni Don Mariano sa telepono. Ang kanyang mga buto ay halos lumabas sa balat. Ang pangalan ng ina ni Aluna Sagrado ay Liwayway Sagrado. Namatay siya 20 taon na ang nakalipas dahil sa isang mamalubhang sakit. Iisa lang ang Liwayway Sagrado na nakarehistro sa buong baryo Magtago. Dire-diretsyong sabi ni Arturo. Pero hindi yun ang lahat. Ayon sa birth certificate ni Aluna, wala siyang apelyido ng ama. Ngunit sa ilalim ng father's name, may nakasulat na pangalan na binura ng tinta. Kumuha ako ng eksperto at ang pangalan sa ilalim ng binurang marka ay Silvestre. Napabitaw si Don Mariano sa telepono. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang mga salita ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang kulog. Silvestre, totoo. Ang lahat ay totoo. Ang himig, ang pangalan, ang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Hindi siya niloko. Siya ay nagkamali. Isang napakalaki, napakasakit, at hindi mapapatawarang pagkakamali. Diyos ko, bulong niya. Ang mga pekeng ebidensya sa sahig ay naging basura sa kanyang paningin. Ang tunay na ebidensya ay ang katotohanang kumakatok sa kanyang puso. Sa isang iglap, ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay bumalik. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hindi isang matandang hukot, kundi isang lalaking hinahabol ng kanyang mga demonyo. Kailangan niyang pigilan si Aluna. Kailangan niyang humingi ng tawad bago mahuli ang lahat. Samantala, sa kanyang silid, si Aluna ay nakatitig pa rin sa lumang litrato, ang kanyang ina, ang kanyang sanggol na sarili, at ang tarangkahan ng Hacienda del Sol Ferviente. Binaliktad niya ang litrato. May nakasulat sa likod, sa kupas na sulat kamay ng kanyang ina. Ang aking Aluna, sa harap ng tahanang hindi kailanman naging atin. Balang araw, anak, babalik tayo. Isang malakas na katok sa pinto ang gumulat sa kanya. Bago pa siya makasagot, bumukas ito at pumasok si Don Mariano. Hingal na hingal. Ang muka ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita kailanman. Isang pinaghalong pagsisisi, takot, at pagmamakaawa. Huwag kang umalis, sabi ng matanda. Ang boses ay basag. Napatayo si Aluna. Ang litrato ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa pagkalito. Nakita ni Don Mariano ang hawak niyang litrato. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapanggap na bulag. Ang mga ito ay malinaw, puno ng luha, at nakatutok sa piraso ng papel na yon. Iiyan ba? Si Liwayway? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Hindi sumagot si Aluna. Dahan-dahan niyang iniabot ang litrato sa matanda. Nanginginig ang mga kamay ni Don Mariano habang kinukuha ito. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang anak, ang ngiti nito na matagal na niyang kinalimutan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sanggol sa mga bisig nito. Isang sanggol na may mga matang katulad niya. Binaliktad niya ang litrato at binasa ang nakasulat. Balang araw, anak, babalik tayo. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Don Mariano. Isang tunog ng 20 taon ng pinipigilang pighati at pagsisisi. Anak ni Liwayway. Apo ko.
Hinawakan niya ang mga balikat ni Aluna. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Patawarin mo ako, iha. Patawarin mo ang lolo. Ngunit bago pa matapos ang sandaling iyon, isang anino ang lumitaw sa may pinto. Si Dante. Nakita niya ang lahat. Ang litrato, ang pag-iyak ng kanyang tiyuhin, ang paghahayag. Ang kanyang mukha, na laging nakangiti, ay naging isang maskara ng purong galit at desperasyon. Hindi! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng lason. Isang palabas lang yan, tiyo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isa siyang ahas. Tumahimik ka, Dante. Sagot ni Don Mariano, hinarap ang pamangkin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dante ang tunay na galit ng matanda. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang mga kasinungalingan mo mula noon hanggang ngayon. Doon na tuluyang nasira ang isip ni Dante. Alam niyang tapos na ang laro. Sa isang kilos ng kabaliwan, dumampot siya ng isang mabigat na porselanang palamuti sa isang maliit na mesa sa pasilyo. Sumugod siya patungo kay Aluna. Kung hindi mapapasa akin ang hasyenda, sigaw niya, walang sino man ang makikinabang dito. Ngunit bago pa man siya makalapit, dalawang unipormadong gwardiya ang biglang lumitaw mula sa magkabilang dulo ng pasilyo at dinakma siya. Nagpumigla si Dante, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang huling desperadong hakbang ay nabigo. Nakatayo si Don Mariano sa pagitan ng kanyang apo na nanginginig sa takot at ng kanyang pamangkin na nagwawala sa galit. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay nagbanggaan sa harap niya at sa gitna ng lahat, isang katotohanan ang nanatiling malinaw. Ang hasyenda ay mayroon ng tunay na tagapagmana. Matapos ang marahas na pagdakip kay Dante, isang mabigat at nakabibinging katahimikan ang bumalot sa Hacienda del Sol Ferviente. Ang mga sigaw ng pagwawala ay napalitan ng mga hikbi. Mga hikbing 20 taong naipon sa isang pusong pinatigas ng panahon. Naiwan sina Aluna at Don Mariano sa pasilyo, dalawang estranghero na biglang pinagbigkis ng isang masakit na katotohanan. Si Aluna, nanginginig pa rin sa takot at pagkabigla. Si Don Mariano, nakatayo na, parang isang punong natanggalan ng lahat ng dahon, hubad sa kanyang kayabangan, hubad sa kanyang pagkukunwari. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, inalis niya ang kanyang madilim na salamin sa harap ng ibang tao. Ang kanyang mga mata, na matagal nang nagtago sa dilim ay ngayon, malinaw na nakikita, at ang nakikita sa mga ito ay isang dagat ng pagsisisi. Halika, apo ko, sabi niya sa basag na boses, iginagabay si Aluna patungo sa veranda, kung saan unang nasubok ang pasensya ng dalaga. Umupo sila sa dalawang silyang yantok, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malayong alulong ng aso ang maririnig. Si Aluna, hindi alam kung ano ang dapat sabihin o maramdaman. Si Don Mariano, hinahanap ang mga tamang salita para humingi ng tawad sa isang kasalanang halos hindi na kayang ayusin. Ang iyong ina, si Liwayway. Pagsisimula ng matanda, ang mga mata ay nakatitig sa madilim na hardin. Siya ang araw ng hasyenda na ito, matalino, masayahin, at may pusong busilak. Masyado ko siyang minahal, masyado akong naging mapagmataas. Huminga siya ng malalim, inaalala ang nakaraan. Nang sabihin niya sa akin na umiibig siya sa isang simpleng magsasaka, isang lalaking walang yaman, nagalit ako. Hindi ko matanggap, at naging bulag ako sa mga kasinungalingan ng mga taong nasa paligid ko, ang mga magulang ni Dante. Sinabi nila sa akin na ang lalaking iyon ay isang manloloko na gusto lang makuha ang pera ng ating pamilya. At ako, naniwala ako. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Itinaboy ko siya. Itinaboy ko ang sarili kong ananak. Sinabi ko sa kanya na kung pipiliin niya ang lalaking iyon, hindi na siya bahagi ng pamilyang ito.
At iyon ang huling pagkakataon na nakausap ko siya. Ang huli kong mga salita sa kanya ay puno ng galit at pagsumpa. Tumingin siya kay Aluna, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Sa loob ng 20 taon, dinala ko ang bigat na yon. Ang galit ko sa mundo ay galit sa aking sarili. Ang pagdududa ko sa lahat ng tao ay dahil hindi ko mapatawad ang aking sarili. Bawat katulong na dumaan dito, sa kanila ko ibinubuhos ang galit na dapat ay para sa akin. Ikaw, patuloy niya, ang boses ay nanginginig. Nang dumating ka, nakita ko sa iyo ang isang bagay na pamilyar, isang kabutihang loob na matagal ko nang hindi nakikita. Ngunit sa takot kong masaktan muli, sinubukan kitang sirain. Sinaktan kita. Patawarin mo ako, Aluna. Patawarin mo ang lolo mo sa kanyang pagkabulag. Nakinig lang si Aluna. Habang naririnig niya ang kwento, ang galit at takot sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Ang matandang kinatatakutan niya ay isa ring biktimang tulad niya. Biktima ng kasinungalingan, ng pagmamataas, at ng sarili nitong kalungkutan. Ang mama, mahinang sabi ni Aluna. Wala po siyang kinuwento sa akin tungkol sa inyo, pero hindi rin po siya nagsalita ng masama tungkol sa kanyang ama. Ang tanging alam ko po ay mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Sa sinabing yon ni Aluna, lalong bumuhos ang luha ni Don Mariano. Kinabukasan, maaga pa lang, ay isinama ni Don Mariano si Aluna sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Isang maliit na sementeryo sa bayan. Tumigil sila sa harap ng isang simpleng puntod na natatabunan na ng mga damo. Ang nakasulat lang sa lapida, Liwayway Sagrado, minamahal na ina. Sa unang pagkakataon, magkasamang dumalaw ang maglolo sa puntod ng nawalang anak at ina. Lumuhod si Don Mariano, inalis ang mga damo. Hinaplos niya ang malamig na bato. Patawarin mo ako, anak ko. Bulong niya sa hangin. Patawarin mo si Papa. Niyakap ni Aluna ang kanyang lolo mula sa likuran. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, ang 2 pusong sinugatan ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Pagbalik nila sa hasyenda, tumayo sila sa isang burol kung saan tanaw ang buong lupain, ang malawak na taniman ng tubo, ang mga kabahayan ng mga manggagawa, at ang mansyon sa gitna ng lahat. Ang lahat ng ito, sabi ni Don Mariano, ang boses ay matatag na ngayon. Ang lahat ng ito ay pamana sa iyo ng iyong ina. Ito ay sa iyo, Aluna. Ito ang iyong tahanan. Tumingin si Aluna sa malawak na lupain, pagkatapos ay sa kanyang lolo. Ang bigat ng responsibilidad at ang kagalakan ng pag-aari ay naghalo sa kanyang puso. Hindi ko po alam kung kaya ko, lolo, aminado niya. Isa lang po akong simpleng babae mula sa baryo. Hinawakan ni Don Mariano ang kanyang kamay. Hindi. Ikaw ang dugo ng mga Silvestre. At higit sa lahat, ikaw ang anak ni Liwayway. Narito ako para tulungan ka. Tumingin siya sa kanyang apo. May bagong liwanag sa kanyang mga mata. Susubukan natin para sa kanya. Tumango si Aluna. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, isang ninangiti ng pag-asa. Susubukan ko po para kay Mama. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda del Sol Ferviente na dating nababalot ng anino ng pagdududa at kalungkutan ay unti-unting nagbago. Ang dating nakakapasong sikat ng araw ay tila naging mas magiliw. Ang dating nakakatakot na mansyon ay nagkaroon ng init. At ang mga dating tahimik na pasilyo ay napuno ng mga bagong pag-uusap at tawa. Ang pagbabago ay nakasentro sa isang tao, si Aluna. Sa ilalim ng mapagkalingang gabay ng kanyang lolo Mariano, niyakap niya ang kanyang bagong tungkulin. Noong una, siya ay nahihiya at nag-aalinlangan. Ngunit ang dugong Silvestre na nananalaytay sa kanyang mga ugat, na hinaluan ng kababaang loob,
na natutunan niya mula sa kahirapan ay naging isang pambihirang kombinasyon. Hindi na siya ang dating katulong na laging nakayuko. Ngayon, habang naglalakad siya sa hasyenda, ang kanyang mga yapak ay may tiwala. Binabati niya ang bawat manggagawa sa kanilang pangalan, nakikinig sa kanilang mga problema, at naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Nakita nila sa kanya hindi lang ang bagong tagapagmana, kundi isang pinunong may puso. Si Don Mariano naman ay tila bumata ng 10 taon. Itinapon na niya ang kanyang baston at madilim na salamin. Madalas na siyang makikita sa hardin. Hindi na bilang isang tiranong nagmamasid, kundi bilang isang mapagmahal na lolo na buong pagmamalaking itinuturo sa kanyang apo ang bawat sikreto ng lupaing minahal niya. Ang mga tawa na matagal nang nawala sa kanyang mga labi ay muling natagpuan. Ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa araw na yon. Isang malaking entablado ang itinayo sa gitna ng plaza ng hasyenda, pinalamutian ng mga puting bulaklak. Lahat ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya, kasama ang mga kilalang panauhin mula sa bayan, ay naroroon. Isang malaking banner ang nakasabit sa itaas, ang paglulunsad ng Liwayway Foundation. Umakyat si Don Mariano sa entablado, hindi na bilang ang kinatatakutang Don, kundi bilang isang simpleng matanda na may mahalagang sasabihin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagsisimula niya, ang kanyang boses ay malinaw-malinaw at matatag. Sa loob ng maraming taon, kilala ninyo ako bilang isang taong malupit at sarado ang puso. Ngayon, narito ako sa inyong harapan upang aminin ang aking mga pagkakamali. Tumingin siya sa mga tao, pagkatapos ay kay Aluna na nakaupo sa unang hilera. Dahil sa aking pagmamataas, itinaboy ko ang aking nag-iisang anak, si Liwayway. At dahil sa kasalanang iyon, binalot ko ang aking sarili at ang hasyendang ito sa dilim. Ngunit ang tadhana ay mapagbigay, ibinabalik niya ang nawala. Sa paraang hindi natin inaasahan, ipinakilala ko sa inyo, sabi niya. Iniabot ang kanyang kamay. Ang aking apo, ang nag-iisang tagapagmana ng hasyenda del Sol Ferviente, Aluna Sagrado Silvestre. Tumayo si Aluna at umakyat sa entablado. Sa gitna ng masigabong palakpakan, magkahawak kamay silang humarap sa mga tao. Bilang pagsisisi sa aking mga kasalanan at bilang pag-alaala sa aking minamahal na anak, patuloy ni Don Mariano, itayo natin ngayon ang Liwayway Foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga nag-iisang ina tulad ng aking anak upang mabigyan sila ng suporta, edukasyon at bagong pag-asa para sa kanilang mga anak. Ang mga palakpak ay lalong lumakas. Isang bagong kabanata ang nagsisimula para sa lahat. Nang papalubog na ang araw, tumayo ang maglolo sa burol kung saan tanaw nila ang kanilang kaharian. Ang giniinto ang liwanag ng dapit hapon ay nagbigay ng bagong kulay sa mga taniman. Inakbayan ni Don Mariano ang kanyang apo. Tingnan mo, Aluna, ang lahat ng ito ay naghihintay sa iyo. Isang bagong umaga, isang bagong liwayway. Tumingin si Aluna sa kanyang lolo, pagkatapos ay sa malawak na lupain sa kanyang harapan. Ang dating tarangkahan na tinitingala niya noon nang may takot ay ngayon, isang bukas na pintuan patungo sa kanyang kinabukasan. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsubok ay may dahilan. Ang mga iyon ang nagpatatag sa kanya, ang naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Salamat po, Lolo, bulong niya. Salamat para sa lahat. Ngumiti si Don Mariano, isang nawangiting totoo at puno ng kapayapaan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang araw ay muling sumikat sa Hacienda del Sol Ferviente. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang pagpapatawad ay may kakayahang hilumin kahit ang pinakamalalim na sugat. Ipinakita sa atin nina Don Mariano at Aluna na
Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang aminin ang pagkakamali, buksan ang puso sa katotohanan, at yakapin ang pangalawang pagkakataon na ibinibigay ng buhay. Ang tiwalang minsan nang nabasag ay maaaring muling mabuo, hindi para kalimutan ang mga lamat, kundi para paalalahanan tayo na ang pag-ibig at pamilya ay mas matibay kaysa sa anumang kasinungalingan. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito ng Ang Mga Mata ng Duda. Lubos po naming ikinatutuwa ang inyong pagtangkilik. Kung mayroon po kayong mga saloobin o aral na napulot mula sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ano pong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng kababalaghan, ng pag-iibigang LDR, o isang kwento ng katatawanan? Ang inyong mga komento po ang aming gabay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Kwento Audio.